Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, ang Korte Suprema, playing safe Kabibig. Ngayon lang sila nagpalabas ng ng kanilang ruling tungkol sa yung ni VP Sara, yung transmittal of the articles of impeachment na binababasura ni VP Sara na sana humingi siya ng Korte Suprema na ITRO to. Ngayon lang lumabas ang nako, Korte Suprema, natutulog pa ba kayo diyan? O nanaginip na kayo? Tingnan nyo, ilang weeks na ang impeachment, tapos ngayon lang kayo nagdesisyon. 'Di ba? Moot and academic na daw kung magdesisyon sila. Na-moot na daw na academic kasi nasimula na ang impeachment. Natural. Kung sana binigyan nyo ito ng priority, hindi sana mangyaring impeachment ngayon. Kaya nga sabi ng ilang mga tao, wala talaga ang Pilipinas, pati Korte Suprema hawak na ni Bangag. Sabi ng iba, sabi ng mga netizen na nabasa ko lang magkano kaya? Aloy, grabe naman. Huwag kayong ganyan sa ating Korte Suprema, ha? Huwag kayong ganyan. Sabi dito, the Supreme Court and Bank, during its session today, August 5, 2026, acted on the following, yung sinumitin nila VP Sara, nila Torreon. The Supreme Court dismissed the consolidated petition questioning the proceedings before the House of Representatives. Natural. I-dismiss nyo talaga kasi nasimulan ng ano ba to? Mga lawyers pa sana to, no? Pero ganito sila mag-isip ba? Natural, i-dismiss nyo na yan kasi wala na yung visa. Kaya ano pa sabihin nyo? The Supreme Court ruled the issues raised in the petitions had become moot or no longer required resolution because the House had already approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate. Kung sana noong sina Jinky Luis na nagbini-trial, nagpalabas kayo na yung decision, edi sana na-stop ito or hindi. Pero sabi ng iba, mas mabuti na lang ganyan Kabibig kasi nalaman natin talagang pinagtutulungan si VP Sara. Nalaman natin ang katotohanan lahat Kabibig. Mas lalong minahal si VP Sara. The Supreme Court explained that House transmittal of the articles of impeachment marked the end of the House role in the impeachment process and the initiation of the impeachment case. As a result, the actions the petitioners sought to stop had already been completed. Wala na. Yun Kabibig. Sabi ng netizen from Don Me, playing safe. Paano usad pagong ang Korte Suprema? Kaya ang ending ng case na ang natutulog sa kailang laging moot. Naduwag ang Korte Suprema, wag namang sana i-moot ang petition ni PRRD. May matagal na, 1 year na si PRRD. Sa The Hague, meron na bang resulta ang petition ni Kitty Duterte, ni Baste, ni Atory-Tory? Wala. So it means ang Korte Suprema, payag sila na kung may isang Pilipinong ipapapadala ulit sa ICC, wala silang pakialam. Payag lang sila. Sabi pa ito, galing ng palusot ng Korte Suprema, pinatagal pa. So, Supreme ang brand ng luggage. Hala? Tingnan Kabibig, Ngayon, ang tanong, maniniwala pa ba ang mga tao sa mga justice sa Korte Suprema? Yun na, sinasabi natin. Kung inaksyonan nyo po sana ito, kahit sabihin nyo, hindi kami mag-release ng TRO kasi ganito, ganyan, nung bipisa ng nagpetisyon, hindi sana umabot sa ganito yung komento ng mga tao na paghalataan tuloy na ang gobyerno ni Bangag sobrang kurakot Kabibig. Ang dami pati Korte Suprema, pinasok na ba? Sabi ng ilang netizen. Pinasok na ba kayo dyan na mga maleta? Hala, grabe na po kayo. Huwag kayong ganyan sa Korte Suprema. Nagtatrabaho sila pero matagalan talaga silang magsesyon. Ito Kabibig Napansin ng mga netizen, itong si Attorney Wamil ba to? Yung witness sa COA ba? Pag majority senators ang magtatanong, kalmang-kalma. Pero pag minority, parang galit. Na gustong manakit. Kasi alam ng attorney ito na masupol pal siya sa minority. Gets nyo? So, ang mechanism niya, magalit-galit siya. Ang nangyari, humingi ng tawad kay Senator Amy Marcos.
Kasi magalit-galit kasi Senator Amy Marcos. Nako. Oh, panoorin nyo ang video. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, po. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCV Hindi lang po yun si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no circular? po. Yeah po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or... liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, hindi pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge po, Your Honor. Marcos. O sige po. And kindly wind up, Senator Judge Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only Vice President that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. klaro, may katibayan na hindi kaisa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba?
Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sara lang po yung nag-submit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo Wind up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Sorry, kaya walang liquidation. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there is nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may SARO nga, na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? Apologies po, may apologies hindi po, nirelease. Senator Ivy. O yun nakabibig, naintindihan nyo na ang explanation ng Senator Amy Marcos. O, anong nangyari sa witness? Tulala, tameme. Kahit ano kahit ano pang drama ng witness na iyan, lalabas talaga ang tunay at totoong istorya. Diba? So, if I were you witness na yan, magsalita ka na lang, oy. Pero, alam naman ng tao kung ano ang mga ginagawa niyo. Diba? Naguluhan niya si Escudero sa mga auditing niyo. O, naguluhan niya si Senator Amy sa mga sinasabi niyo. O, I don't know yung ibang senador kung naguguluhan ba o hindi. Yung iba hindi talaga, yung hindi na, sino ba sa mga senador ang hindi pa nakatanong? Si Senator Lito Lapid, ang tanong na ba yan? Hindi pa. So, so comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest lebak-lebak news ng ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time. Grabe no. Senator Lito Lapid, kasama sa impeachment trial. Senator Judge, pinasahuran ng gobyerno, tahimik lang ang peg. Tapos iboboto nyo ulit? Ano ba naman yan?